Ituturo ko ngayon sa videong ito ang ilan sa mga dapat gawin sa cellphone kung sakali man na ninakaw ito o nawala. May mga pagkakataon kasi na nakalagin pa yung Facebook, Messenger at ibang apps natin sa cellphone na ninakaw o nawala. Make sure na panuorin at hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin. Kung tayo man ay nawala ng cellphone, ang isa sa una nating dapat gawin ay kumpirmahin kung talagang nawala nga ba ito o baka kasi naitabi mo lang o hindi mo namalayan kung saan mo nailagay bago mo gawin yung mga susunod na step. Kung sakali man na ikaw ay may spare phone o may lumang cellphone ka na nakatabi at nakalogin doon ang inyong Gmail account na same sa Gmail na nakalagin sa stolen phone, ay maaari na pumunta tayo sa Chrome app. At i-click itong profile. Then click Manage your Google account. Then piliin itong Security and Sign In. At scroll up lang natin at dito sa Your Devices ay i-click itong nasa ibaba na Find a Lost Device. Then makikita dito ang mga cellphone kung saan nakalogin itong Google account natin. At kung sakali na itong cellphone na ito halimbawa ang nawawalang device ay i-click lang natin. At ngayon ay nilolocate na ni Google ang location ng device mo, maaari na i-click itong play sound para magring o tumunog ang cellphone mo at baka sakaling nasa paligid mo lang nailagay at may pagkakataon naman rin na hindi nalolocate ni Google ang device marahil dahil naka-turn off o walang connection. At kung sakaling ay maaari natin i-click ang option na Mark as Lost Device kung saan automatic na maglo-lock ang screen ng device mo para maprotektahan sa mga gusto mag-intrude lalong-lalo na sa mga apps or data at may custom message din na maaaring ipadala si Google tulad ng iyong contact number at message na gusto mong iparating sa kung sino man ang nakapulot ng cellphone mo. At automatic din na malolog out yung Google account mo at ma-remove ang access sa Gmail Drive or other services. Ang nasa ibaba na parte ay factory reset ay hindi ko sinasuggest lalo na kung may pag-asa pa na makita ang cellphone mo dahil maaari nito mabura ang mga data at files sa cellphone mo. Ang ilan sa pwede mo pang gawin ay buksan ang iyong Facebook account sa ibang device o kung nakabukas na ito sa ibang device ay dali-daling pumunta sa menu. Then click Settings and Privacy, then click Settings, then punta tayo sa See More in Accounts Center. At piliin ang Password and Security. At dito sa Security Check sa baba nito ay i-click ang Where you logged in. At piliin ang mismong account, then pag nakita ang stolen phone device halimbawa ay ito ay i-click nyo lamang itong Select Devices to log out then select natin ulit yung stolen phone then click Log out. Then next sa Messenger naman ay i-login lamang natin ang ating Messenger sa ibang device o kung na-logged in na ito sa isa mo pang cellphone ay pumunta lamang tayo sa Messenger app, then click Menu, then click Settings, at hanapin ang Privacy and Safety. Then i-click itong End-to-End Encrypted Chats. At piliin itong Security Alerts, then click View All Login. At piliin ang stolen device at swipe up lang natin then click log out. Pagkatapos nito ay i-change password agad natin ang ating mga account para hindi agad ma-access ito ng intruder. At para sa mga hindi pa nakakaalam ay magpunta ulit tayo sa menu then click Settings and Privacy, then click Settings, then click See More in Account Center. Then click Password and Security. At piliin ang Change Password. Piliin ang account at pag nandito na ay i-type ang current password at gumawa ng bagong password na dapat ay strong password para hindi agad ma-access at mahulaan ng intruder at i-retype lang ulit natin ito then click Change Password. Mahalaga rin na naka-turn on ang ating two-factor authentication dahil ito ay nagre-required ng two distinct forms of identification to access an account, something you know, password, and something you have or are, token, SMS code, or biometric, para mas lumiit ang tsansa na ma-access ng iba ang account sa ating cellphone pagkatapos maisagawa ang mga procedure na aking nabanggit. At para sa mga hindi nakakaalam kung papaano i-turn on ang two-factor authentication ay meron tayong nagawang content para dyan at hanapin na lang sa description box. Mabuti rin na ma-report agad ang issue na ito sa facebook.com/hack para sa recovery process lalo na kung na-hack na talaga ito dahil magre-require si Facebook ng mga identification at authentication details para ma-recover ang account mo.
At isa sa pinakaimportante kung nawala ang cellphone at possible na nahack na rin ito ay balaan ang mga friends sa social media regarding sa nangyari sa cellphone para maiwasan ang pang-i-scam ng magnanakaw lalo na sa mga malalapit mo sa buhay o relatives mo gamit ang mismo mong account. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pa-subscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at itry po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.